Hello, hello, hello. Good morning po. Kayo po ay nakikinig sa ating daily morning tilaok and today it's Thursday, August 6. Muli ako si Riza Velus from the Sanctuary Church Community Fellowship International. Sabayan niyo po akong basahin ng prayer focus at ang ating focus verse sa umagang ito. Pray for a strong legacy of faith that will teach future generations about all that God has done. Sa Joel 1:3 sinasabi po dito, tell your children about it in the years to come, and let your children tell their children. Pass the story down from generation to generation. Let's pray po. Father Lord God, maraming maraming salamat po sa umagang ito, sa another day and another blessings po na natanggap namin. Panginoon, nawa patuloy na manguna ka po sa mensaheng ito nang sa gayon marami po kaming mapulot na aral, magkaroon po kami ng aplikasyon sa aming mga buhay. Lord, patuloy na manguna ka po sa aming mga buhay. Nawa magkaroon kami ng iba't ibang realizations at ng panibagong matututunan po sa iyong mensahe, Panginoon. Kaya Lord, maraming maraming po salamat at kayo pa rin po ang patuloy na manguna. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Ang mensahe ko po sa umagang ito ay a legacy of faith. Sa generation po ngayon, no, nabubuhay tayo sa iba't iba pong gawain. And nabubuhay po tayo na napakadali na lang po. No, instant po, lalo na po sa mga news, informations na natatanggap natin. Dahil po meron tayong iba't ibang social medias and sa TV din po. And patuloy po siyang kumakalat ng mabilisan. But God's truth is often forgotten just as fast. Minsan po, 'di ba, gustong-gusto natin yung nakikipagkwentuhan tayo sa family natin, sa friend, iba nating kakilala. Pero tayo po bilang tao, paano ba natin gustong ikwento yung buhay natin sa ibang tao? At paano din natin gustong maalala ng mga tao? One of the greatest legacies po na we can live po dito sa mundong to, hindi po to yung pera, yung mga na-achieve po natin sa buhay natin, or yung positions na meron tayo. Kundi ito po ay faith. Faith that points others to God. Alalahanin natin kung ano ba yung mga bagay at magagandang bagay na nagawa sa atin ng Panginoon. And to pass those lessons onto the next generation. Kasi yun naman po yung purpose natin, no? Bilang tayo yung nauna at unang nakakilala at nakaalam sa Panginoon. God knew that people easily forget His goodness and His warnings and His faithfulness. Alam niya po yun lahat. Kaya nga, that is why He commanded His people to keep telling His story from one generation to another. Sa verse po na to, no, ang linaw na sinabi ng Panginoon sa atin na dapat na magkaroon tayo ng knowledge about sa Kanya. Kasi dapat na maipasa natin mula sa isang generation hanggang sa susunod pa. Mahalaga na magkaroon tayo, yung bawat isa atin, ng kaalaman patungkol sa ating Panginoon. God doesn't want us to simply remember what He has done sa ating buhay. Kundi gusto niya rin na malaman ng ibang tao kung gaano siya ka-faithful, kung gaano siya katotoo sa kanyang mga pangako. Ang ating pananampalataya po ay hindi lang dapat nananatili sa atin, kundi maipasa natin at maipamana din sa iba kung ano ba yung goodness na ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Remember that we are a living testimony to others. Pinapakita din po dito yung grabe yung tindi na nangyari sa Israel, no? Yung pagsubok na nangyari sa kanila. Kasi hindi lang po ito yung ordinaryong pangyayari, no? Kasi ito po ay paalala ng Panginoon na ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak ay dapat na magagsisi at bumalik sa Kanya. Lahat tayo ay may iba't ibang kwento sa ating buhay. May iba't ibang pangyayari, karanasan. Ngunit maaari natin tong gamitin upang ibahagi ang kabutihan ng ating Panginoon. Kapatid, maaaring nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon na maaaring hindi mo na alam kung ano yung hindi mo na alam kung ano yung pwedeng maging solusyon, hindi mo na alam kung paano ka babangon muli. Pero
I just want to remember and to tell you na baka ikaw yung maging dahilan para maraming ma-inspire, maraming magkaroon ng kalakasan para yung pananampalataya nila ay ma-boost pa ah, yung pananampalataya ng iba na magkaroon pa sila ng deep faith sa ating Panginoon kapag tayo ang nagbahagi nito sa kanila. Faith grows stronger when God's goodness is remembered and shared. Tandaan po natin yun, no? Faith grows stronger when God's goodness is remembered and shared. And there's 3 key truths po to remember po sa ating verse ngayon. Number 1 po is, faith is a legacy. Kasi if we have a truly care po sa ating pamilya, sa community natin ngayon, at sa nangyayari sa ating bansa ngayon, no? Hindi lang na dapat natatapos sa atin yung faith, no? Hindi lang dapat yung tayo lang yung may kilala, tayo lang yung nagkakaroon ng blessings, tayo lang yung nakakatanggap ng blessings na ating Panginoon. Hindi bilang obligasyon o hindi dahil kailangan lang, kundi responsibilidad nating mailigtas ang ating pamilya at ang ating komunidad dahil tayo ang unang nakaalam at may responsibilidad na ipakilala sila sa ating Panginoon. Responsibilidad po natin na ipasa ang ating mga knowledge patungkol sa Panginoon na nang sa gayon po sa susunod na generation, magpatuloy silang lumakad sa ating Panginoon. Number 2 po, God works should never be forgotten. Kung may mga bagay po tayong nakakalimutan, lalo na ngayon, no, ang dami na kasing nangyayari, kaya ang bilis na lang natin minsan kalimutan yung mga bagay-bagay. Pero dapat, ang unang hindi natin kalimutan ay ang mga magaganda ginawa ng ating Panginoon. Kapag lagi nating inaalala at ibinabahagi sa iba yung katapatan, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos, lalo pa nating pinapatibay ang pananampalataya natin at nagkakaroon pa tayo ng inspirasyon sa ibang tao na i-encourage natin sila. Huwag nating ikahiya ang gawa ng Panginoon kasi wala namang pong nakakahiya. Dahil 'di ba, ang swerte pa nga po natin dahil isa tayo sa binibiyayaan ng Panginoon. Ang sarap sa feeling pag alam natin yung blessings na natatanggap natin ay nagmula sa Panginoon. Lastly po, number 3, our lives can be a testimony. Hindi naman po dito sinabi, no, na dapat puro magagandang nangyari lang sa ating buhay yung pwede nating i-share, pwede nating ipatotoo sa iba. Kasi anyone can share their experiences of God's goodness. Whether their story is filled with victories or struggles, sa pamamagitan natin, pwede natin silang matulungan. Bilang isang ordinaryong tao lang, maraming tao ang pwedeng makakilala sa Panginoon. Hindi naman sinasabi dito na dapat perfect tayo para lang matulungan natin yung iba, para lang ma-encourage natin ang ibang tao, at para tayo yung maging way nila sa pamamagitan ng perfect life lang natin. Ang simpleng pagbabahagi ng ating testimony at pamumuhay ng may pananampalataya ay maaaring magdala ng ibang tao palapit sa Diyos. Kaya kapatid, hayaan po natin yung ating sarili na i-encourage din natin ng ibang tao. Hayaan natin na mag-extend din po yung faith na meron tayo sa ating family, community, at sa mga kakilala po natin. Sa lahat po ngayon ng tagapakinig sa umagang ito, ngayong araw po, isipin natin yung mga bagay na ginawa ng Lord sa ating buhay at kung paano siya naging tapat. Maaaring magsimula tayo sa simple lamang pagbabahagi ng mga nagawa ng Lord sa ating buhay sa ibang makakilala natin. And sa bagay na yon, sa maliit na step na yon, maliit na hakbang na yon, ito ay maaaring maging pundasyon ng pananampalataya na sa susunod na generation ay sila naman ang lalakad sa ating Panginoon, di ba? Na magkaroon sila ng foundation. Yung faith na ibinahagi natin sa iba ay magiging pundasyon nila sa paglakad sa ating Panginoon. Let your life and your words point them closer to God.
We are called to preserve and pass on the story of God's love, faithfulness, and salvation. Ang bawat faithfulness ng ating Panginoon ay binabahagi natin sa iba, maaaring maging dahilan upang may isang taong mas makilala, magtiwala at sumunod sa Panginoon. Huwag nating sarilinin lang ang kabutihan ng Diyos. Huwag tayong maging selfish. Hayaan nating makilala rin ng iba ang ating Panginoon. Huwag natin siyang i-gatekeep lang. At isabuhay natin yung mga patotoo natin nang sa gayon ma-encourage din natin ng ibang tao at maging pagpapala tayo sa iba at magkaroon sila ng totoong pananampalataya. At lastly po mga kapatid, when we faithfully share what God has done, we help build a legacy of faith that can impact lives for years to come. Basahin po natin ang ating prayer points sa umagang ito. Prayer for the country and elected officials. Pray that their leadership will leave a lasting legacy of faith, integrity, hope, and godly values that will influence future generations to honor God and walk in His ways. Heavenly Father, maraming salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Napakarami po naming realizations, napakarami po naming natutunan sa umagang ito. And Panginoon, nawa patuloy na pag-ingatan, nawa Panginoon patuloy na manguna ka po sa aming buhay. Nang sa gayon po, matulungan po namin ng ibang tao, na magkaroon din sila ng totoong pananampalataya sa inyo. Nang sa gayon, Lord, sila naman ang lumakad sa inyo. Nang sa gayon, Panginoon, sila naman ang makatulong na magpalago ang sambahan mo, Panginoon. Lord, pinanalangin po namin na nawa ang bawat leader po and elect officials po na meron po kami sa bansang itong Pilipinas. Panginoon, patuloy na pag-ingatan mo sila. Nawa, Lord, yung wisdom and knowledge na mayroon sila ay manggagaling sa inyo, Panginoon, na kayo ang mangunguna ng sa gayon, Panginoon. Yung generations, Lord, na susunod ay maging maganda ang kanilang kalakihan na bansa, Panginoon, na hindi sila magsisi, Panginoon Jesus. And Lord, alam namin na magagawa lang yun sa tulong mo, Panginoon. Dahil hindi naman namin kakayanin kung kami lang mag-isa. Kaya Lord, tinataas po namin lahat ng ito dahil sa inyo pa rin po lahat ng papuri. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.